Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni E.B. Hugalbot. Sabi lang niya dito, ito na ba the final nail in BBM's coffin o kabaong? Nilansangan na, silyado na, the end is near. Isinare ni E.B. Hugalbot ang post. Good news, isinare ni Congressman Isidro Ungab. Sabi niya, the Supreme Court has just taken a major step in our fight to protect the integrity of the 2025 national budget. The Supreme Court in bank has issued an order consolidating my petition with the separate petition filed by Attorney Vic Rodriguez and other petitioners questioning, among others, the blank items in the bicameral conference committee report of 2025 GAA. What does this mean? Number one, the Supreme Court now recognizes that these cases raise common and serious constitutional issues about how the 2025 budget was crafted and improved. Number two, my petition on the PhilHealth funding and related constitutional violations will now be heard and decided together with the petition is specifically questioning the existence of blank entries in the BICAM report. Number three, the issues of transparency, completeness, and regularity in the budget process, including any blanks and zeroed out critical items, will now be examined by the court in one consolidated proceedings. This is an important development because the Constitution is very clear. One, Congress must pass a complete and clear appropriations law, not a budget riddled with blanks, uncertainties, or post-enactment discretion. Number two, every peso in the GAA must be traceable, authorized, and subject to accountability. As a legislator and petitioner, I welcome this move of the Supreme Court. It ensures a more coherent and comprehensive review of the 2025 GAA and the process by which it was passed. This is not about personalities or partisan color. This is about defending the constitutional power of the purse, protecting the public funds from abuse, and making sure every Filipino's hard-earned tax money is lawfully and transparently allocated. I will keep you updated as the case progresses. For now, the message is clear. The questions we raise about the 2025 budget are real, serious, and now is squarely before the Supreme Court. Panahon na para managot ang mga naglaro sa ating pambansang budget. Ang pondo ng taong bayan hindi dapat gawing blank check. Ito, ipinost ni Congressman Ungab ang document from Supreme Court. Supreme Court Manila and Bank Notice. So, sinasabi dito na nga i-consolidate. Signed by authority of the court. Ang pumirma is yung... So, akala ko nakalimutan na ito eh. Kailan ba yun? Last year ata yun eh. Meron nang naka-schedule na oral arguments. If I'm not mistaken, April 1, 2, and 3. Oral arguments para sa petisyong ito, yung blank
BICAM blank item. Pero biglang na-postpone. Wala na. So after 1 year, ito na, consolidated na pala. At least, buhay pa ang kaso. Medyo mabagal nga lang, kailan, sige na lang. Intindihin na lang natin ang Supreme Court sa dami ng hinahawakan nilang kaso. At least, umuusad na ang hustisya. At sigurado ito, ang administrasyong ito, kakabahan na naman. Hindi na sila makakatulog. Ongoing pa. I don't know kung tapos na yung oral argument sa unprogrammed allocations naman sa budget ng 2024, 2025, and 2026. Lumalabas na kawawa ang Solicitor General. Wala siyang mairason na maganda. Bakit sila nagano ng unprogrammed allocation? So, salamat po, Congressman Isidro Ungab, Attorney Vic Rodriguez, at iba pang petitioners. I don't know kung anong next step ito. Baka, ang pagkakalam ko, magtawag sila ng oral arguments. Kasi importante yung oral arguments. Para mapakinggan, para may due process talaga. So, natauhan na sila. After how many years? 3 years na niloloko nila tayo. Itong 2026 budget, mas okay na lang ng konti. Kailang, parang marami pa rin naisingit na giniling na pork. Sige na lang. At baka yun na yung nagamit according to Manang Aimee. Ginamit nila para sa impeachment ni BP Sara kaya umusad na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon yan ako sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop, umadag ko na og buslot. Pangbutangan ng ganit sa sudlot. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managed sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga boss. Sa Ginoo nga napulian ang gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin. So 20 na ka tuig tong 20 imong na atop. katuig akong atop nga karon pag idan iris di kay naay naghatag sa amo ang kuan hero. Wala pa sa nagtabang sa amo nga dili pag yun mi magkaatop kay ang among kintaan kulang pa sa among pagkaon. So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.